Ang ganda. Tingnan nyo naman yan. Yan ang Geometric Future Model number 5 na pinadala sa atin to test and to check it out. Yeah, you know what it is. Geometric Model 5, black and yellow on a rig. Yeah, you know what it do. Black and yellow, got that sting. PSU front box with the custom swing. Geometric Model 5, I don't need no bling. To be honest, this is one of the best and one of my favorite case na na-build ko sa buong buhay ko eh. Maganda siya para sa akin dahil kakaiba siya in a very good way. Mahirap kasi makahanap ng effective, tapos aesthetic, tapos efficient. Efficient in a way na madali siyang assemblein din. Sa PC Builder din kasi, syempre gusto mo mas madali siya assemblein, madali ilagay yung mga pyesa, bukod sa syempre dapat aesthetic din siya. So pag-usapan natin kung paano siya naging pasok sa mga requirements ko para mapabilang sa mga aesthetics, suwabe na case, tsaka baka ito na rin yung pinaka-future case ng future build mo. So this one is a mid-tower case na may malaking compatibility, clean aesthetics, at may personality rin. So ibig sabihin kasi ng mid-tower, yan yung pinaka-popular na size ng mga case. Fit dyan yung standard na ATX and enough rin sa mga gaming motherboard without really taking over your desk. So kung mapapansin nyo, kasya lang rin naman siya sa desk ko. Mahirap din kasi yung mga full tower kasi ang lalaki nun sobra. Depende sa kwarto nyo kung kaya naman i-accommodate, pero yun lang yung pinakabasihan talaga ng mga casing din. Siyempre, mas maganda rin naman kapag mas malaki nga kasi I'm talking about this, mas wider kasi yung compatibility nun. Halimbawa, ito, kasya yung malaking radiator, tapos kasya din naman yung mga malalaking GPU. Perfect to sa mga extreme builds and kahit mag-custom loop water cooling ka pa. So kung napapagod ka na sa mga sobrang generic na case, saka gusto mo rin ng kakaiba bukod sa mga nakikita mo lang sa market, this Geometric Future Model 5 ang isa sa mga pinaka-target mo. Pakita ko lang din yung unboxing natin dito at ang bilis lang niya dumating nung sinabi na ipapadala nila to. Mga 3 or 4 days lang dumating na agad from their manufacturer. So the usual lang din naman, kasama yung manual and secure din yung kanyang box. Pagbukas ko pa lang, una mong mapapansin, of course, thick yung steel. Tapos makapal talaga yung mga panel niya. Clean cut din, parang pulido talaga nung gawa, and they have this tempered glass. Mind you, lahat ng kanyang sides and panels, kahit yung top, yung back, is punong-puno ng mga butas. So ibig sabihin maganda talaga yung pagkakamesh niya and well ventilated talaga tong case natin. Ang pinaka-unique dito is meron siyang display shelf. Papakita ko sa inyo. So yung iba tawag nila dun bantay Yung iba nilalagyan ng mga ganito, di ba? Sa mga GPU nila sa baba. Pero ito lang meron ako Hindi kasi ako collector, pero thankful tayo, binigyan tayo na ito ng Asus, yung Punko Fab. So tatry natin i-display niyan dito. Okay ba? Yan yung pinaka-aesthetic sa kanya. I don't think yung ibang case ay merong ganyan na pwede mong lagyan ng mga mini figurines, collectibles mo, and kahit ano pang gusto mong ma-display dun sa loob ng yung PC at meron na siya dong pwesto. Also, kung titignan nyo sa website nila, marami din colors na pagpipilian. Merong white, green. Ang ganda rin ng green nila parang may character din yung harap niya. Yung pinili ko kasi is yellow. By the way, kung mapapansin nyo, nandun yung yellow portion niya, dun nakatago yung kanyang power supply. So parang unique talaga nasa harapan. Gusto ko lang din tong yellow kasi meron akong gold na RAM. Kung mapapansin nyo, nagtataasan talaga yung RAM natin. Pero thank you at nagkaroon tayo nito. Shoutout dun sa nagbenta sa akin. Used ko na siya nabili, but nevertheless, ang ganda, ang saya ko talaga dito sa Trident Z Royal na nagmatch talaga dito sa ating build. But overall vibe niya, ang ganda, aesthetic talaga, pero hindi sobrang OA. Elegant and minimalist na futuristic din talaga. Support niya yung up to 420mm radiator na pang high-end cooling. Ito, ang luwang niya talaga and kasyang-kasya kahit 140mm. Hindi rin crowded tignan kahit malaki pa siya. The usual case siya pero mas malaki yung makakaya niyang i-accommodate. Sa GPU clearance naman, it can accommodate up to 460mm na GPU. So ibig sabihin kahit monster card yan, kasyang-kasya. Ang malalaking card ngayon, 5080 or 5090, nasa 400mm lang yan. So 460 siya, kasyang-kasya talaga, ang haba For the motherboard naman, it does support yung E-ATX. Yan yung pinakamalaking motherboard na pwede mong mabili in the market. So future-proof din to kung magsakaling mag-upgrade ka ng ganon. Pero kita nyo naman, sobrang lumiit yung aking
MATX, ganyan yung itsura pag MATX yung board na binili nyo. By the way, this one is a B450 na motherboard. Gusto ko sana yung Asus stuff para mag-match na yellow. Kaso lang hindi kaya ng budget for now. Ang nabili ko lang na yellow is this cord, and kung gusto nyong bilhin, nasa Shopee yan. At yung iba pang mga items na nandito, ilalagay ko rin sa link para pwede nyong ma-check kung meron kayong magustuhan sa mga accessories na yan. Also, as you can see, itong malalaking fans na to, 140mm, is included na pag binili nyo yung case. By the way, nasa harapan din yung buttons, and meron ding USB Type-C na kaabang na rin para sa mga mas latest na motherboard. These are really the traits na gusto mo sa isang PC case, kasi hindi ka naman papalit-palit ng PC case, diba? So, more or less, kapag bumili ka ng case mo, yan na rin talaga yung pinaka-theme ng gaming rig or ng personal PC mo. So, I advise na pag-isipin nyo ring mabuti kung bibili kayo ng case, kasi nga, isang beses lang kayo bibili ng case, hindi nyo na i-upgrade unless gusto nyo mag-upgrade. Build experience ko naman, honestly, it's really satisfying kasi yung mga panels are so easy to remove. Maluwag din yung mga pinakaloob niya, and the cable cutouts are on the right spots. Meron din pala siyang free na madaming velcro na pang cable management. Unique din yung PSU placement niya na may cord extension. Medyo unusual nga lang, ba ang ganda rin naman talaga nung pinaka logic niya na doon ilagay tapos lagyan ng background yung inyong mga display character. Ganda yo. Sa GPU pala niya, pwede nyo ring ibaliktad yung cover niya, but hindi ko na yung ginawa para ma-showcase yung ating fans. Kasi pag ginawa mo yun, natatakpan ng GPU yung fans eh. So, gusto ko i-showcase yung fans kasi nga ang ganda rin naman. So, hindi ko na siya ginawa, but pwede nyo rin yun gawin. Meron din siyang GPU support at meron din siyang extra fans sa likod. Ang galing do. Kung gusto mo talagang palamigin yung inyong motherboard and kung umiinit, depende sa inyo kasi sa akin medyo hindi naman masyadong umiinit dito sa office. Ito, pwede nyo pa siyang lagyan. Ang galing, di ba? Well thought out talaga yung ganitong case. And also, yung kanyang SSD is well mounted sa likod. Hindi ko na rin nilagyan dahil wala naman ako niyan. But nevertheless, kung gusto nyo pang maglagay, hanap talaga tong case na to. It can accommodate almost all of your needs. Overall, beginner friendly din siya. Kung hindi pa kayo nakakapag-build ng PC dati, I think this one is a good start kasi ma-explore nyo talaga yung pag-build ng PC and hindi ka iiyak sa cable management dahil for the first time, ito na siguro yung pinakamalinis kong cable management sa likod. To tell you, yung iba, kahit maluwag siya, ang hirap i-cable management, but this one, pasok na pasok siya dahil siguro sa mga placement ng kanyang parts. Sa airflow naman, since I don't have yet the resources to test it, pero gusto ko yan, and ito yung kanyang airflow. There are some info that ito yung pinakamalakas rin na feature niya aside sa pag-showcase niya and sa kanyang aesthetic design, and I think I agree naman kasi nga well ventilated siya, ang lalaki rin ng mga butas ng kanyang mesh, and overall wala talaga siyang tago eh. Mesh siya lahat. Of course, dito is meron lang tempered glass kahit ito. Mesh talaga, ang ganda. Laki oh. Malaki yung mesh part niya kaysa dun sa mga mas maliliit na butas-butas. Dali din, ikabit. Aesthetic na, functional pa. Astig talaga. So meaning to say lang din kapag magbibuild ka for gaming or into video editing, hindi magiinit yung mga parts mo kasi nga ang ganda ng kanyang airflow. And I can really recommend this kahit ano pa yung inyong gagawin sa PC nyo. So to conclude it, I really can recommend this case. Actually, I am super happy na kasama siya sa mga collections ko kasi napaka-unique niya talaga oh. Tingin ko i-display ko siya dito sa office. Hopefully, magawan ko pa siya ng iba pang B-rolls kasi nga limited lang din yung time ko ngayon, but I will showcase this sa aking Facebook page. Check nyo na lang dito. So itong case ay may future-proof compatibility plus aesthetic design plus strong airflow, and I don't think any other case is close to that base lang sa experience ko ha. So ito is good value for the money kung yung variant mo is merong ding 5 na included fans. Unfortunately, ang pinaka-cons lang talaga nito is wala pa siya dito sa mga local online store natin. But they have told me na in the near future is magkakaroon na rin sila ng seller dito sa Pilipinas. So, na-advance lang naman talaga yung pagbigay nila sa akin ito. For now, ang pinaka pwede nyo mabili is sa Amazon. But if you are on the Philippines, medyo mahal nga lang yung shipping fee. But ayun nga, magiging available
available na rin naman very soon. So kung gusto mo ng clean and unique and upgrade friendly na case, malamang ito na yung case na para sa'yo. Ang ganda oh. Final verdict natin, Geometric Future Model 5. Isa yan sa mga pinaka-love na case ko. Thank you, buti na lang sinusupport nyo ako sa ating YouTube channel and nabibigyan tayo ng mga sponsors tulad nito. Binigyan tayo ng long-term and unique flavor sa ating PC build. And yeah, comment din kayo kung ano yung tingin nyo sa pinaka-build natin. Goods ba to or hindi? Ano sa tingin nyo? Ano ba yung case na pinaka-marerecommend nyo pa na pwede nating i-review? And titignan natin yan sa mga future videos natin. But for now, ito ang ating review for the Geometric Future Model 5. Yeah! Thank you sa panonood and see you on the next video. You know!